Magandang araw po, Sir Paul. Maikli lang po itong ibabahagi ko sa inyo. Kaya sana po mapili po ninyo. Tawagin niyo na lang po akong LJ. Palayo ko po yan. Initials po. Anyway, nangyari po ito 1 dekada na po mahigitang nakakaraan. Nagpunta kasi ako ng Batangas noon. Galing akong Manila. At dahil first time ko, hindi ko alam ang dadaanan ko. Ang kinamalas-malasan ko pa noon, lobat po ako. Tapos gabing-gabi pa po ang biyahe ko noon. At kung bakit naman ako pupunta ng Batangas, ay dahil meron kaming isang kamag-anak noon na bigla na lang pong namatay. So heto na nga, kalagitnaan po ng biyahe ko. Alam ko nasa Laguna na po ako noon. Pero kung anong lugar, hindi ko po alam. Medyo liblib po ang lugar na iyon. May mga bahay naman po akong nakikita, pero pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Tapos madalas, wala pang mga bahay. Sa totoo lang nangingilabot nga ako noon, lalo pat nakamotor lang din ako. Alerto nga ako noon kasi baka mamaya biglang may mangharang sa akin. Tapos hold upin na lang ako. Kunin yung motor ko at ang masama pa, patayin pa nila ako. Noon pa man kasi, uso na ang mga ganyang klaseng insidente. So heto na nga. Maya-maya, meron po akong nakitang isang lalaki. Napalagay ko, magbabalot ata yun. Agad naman akong huminto sa kanya. Pinatay ko ang motor ko. Medyo maingay kasi ang motor ko noon. 400cc kasi ito. Nakakaya naman. Manong, pwede po ba magtanong? Ano yun? Alam niyo po ba yung papuntang Batangas? Hindi ko na po sasabihin yung eksaktong lugar ha. Alam ko. Saan po ba? Alam ko ang daan kaso malayo. Meron akong alam na bagong daan. Mas mapapalapit ka. Shortcut. Totoo po ba yung sinabi ninyo? Mukha ba ako nagbibiro? Kayo naman po eh. Kung ganun ituro niyo po sa akin. Pero ligtas naman po ba doon? Oo naman. Wala naman nagdadaan doon . Maliwanag naman siguro ang ilaw mo kasi ang problema lang doon, walang mga ilaw. Wala pong problema sa ilaw ko. Ayos na ayos po ito. Bale, yun na nga po. Itinuro naman sa akin ng lalaki yung daan. Malapit-lapit na yun doon. Nang marating ko na nga po ang kanto nito, lumiko na nga po ako doon. Totoo nga po ang sinabi ng lalaki. Liblib nga po ang daan na iyon. Mukhang wala nga rin ako makakasabay. Alauna na kasi ng madaling araw noon. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ako. Maganda naman po ang biyahe ko noon. Malamig ang hangin, walang istorbo. Nakakaharurot nga ako ng takbo . Pero maya-maya po, nagulat na lang ako nang makarinig na para bang may humahabol sa akin. Hindi po yung humahabol na tao . Hindi rin humahabol na sasakyan. Kundi humahabol na hayop. Partikular, aso. Paglingon ko sa may side mirror, laking gulat ko na nga lang nang meron talagang humahabol sa akin. Napakarami pong aso. At hindi lang basta-basta mga aso. Malalaking aso. Hindi ordinaryo. Siyempre ako naman, natakot, kinabahan. Hindi malaman ang gagawin. Hihinto ba ako? Bibilisan ko ba? Lalabanan ko ba o ano? Sa sobrang paniko noon, ang ginawa ko na lang ay mas binilasan ko ang pagtakbo ko. Bigla nga rin pong naging delikado yung daan. Liko-liko. Tapos taas baba rin. Hindi ko na malaman kung nasa ang lugar na ba talaga ako nun. Hanggang sa maya-maya, naunahan ko na po yung mga aso. Nawala na po sila. Pero ako hindi ako nagpakakampante. Pinanatili ko lang po sa mabilisang takbo ko. Lalo pat hindi ko alam noon kung malapit na ba ako makaalis sa shortcut na iyon, nangangalahati, o kung tama ba talaga ang dinadaanan ko. Pero maya-maya po, nakarinig naman po ko ng ingay sa may himpapawid. At paglingon ko naman sa ibabaw ko, sa itaas,
laking gulat ko na lamang nang may mga malalaking ibon ang parabang gustong gusto akong dagitin. Nung gabing yun, sigurado ako, hindi na ka ako normal yun. Para ka kung sinasadya na yung mga nangyayari sa akin. Pero kung anong nangyayari sa akin, wala pa rin akong kaide-ideya. Ganun pa rin po ang ginawa ko. Binilisan ko ang pagpapatakbo ko sa aking motor. Sa katunayan nga niyan, konting mali ko lang, sisemplang talaga ako ng malala. Mamamatay ako. Pero kung babagalan ko naman, mahahabol naman ako ng mga malalaking ibon na yun. Hanggang sa maya-maya ulit, nawala na po yung mga ibon sa himpapuwid. Sa mga sandaling yun, gustong gusto ko nang makatakas doon. Gustong gusto ko nang makaalis sa daan na iyon. Ang akala ko nga, matatapos na ang mga kababalagang nararanasan ko nung gabing yun. Pero, nagkamali ako. Heto kasi ang pinakamalala. Merong humahabol sa akin na isang tao na sobrang laki at sobrang haba. Ang ibig kong sabihin sa mahaba ang katawan, ang kamay, ang paa, yung ulo niya rin. Hindi ko maintindihan. Basta, kakaibang nilalang siya. Hindi ko makita ang kanyang pagmumukha kasi sa likod, wala namang ilaw. Pero alam ko, kakaibang tao ito. Tapos umuungol siya. Para bang nagagalit, para bang natatakam. Basta, gustong gusto niya akong habulin. Sa pagkakataon naman na yun, naiiyak na talaga ako sa takot. Ang gusto ko lang naman, makauwi doon sa bahay namin sa Batangas dahil paniguradong hinihintay na ako ng kapamilya ko. Pero maya-maya po, sa harapan ko, laking gulat ko na lamang nang bigla ay makakita ako ng isang napakaliwanag na ilaw. Hindi ko alam kung saan ito nagmumula pero talagang nasilaw ako doon. Ang unang pumasok sa isip ko noon, baka sasakyan ito na papunta rin sa akin. Magsasalpukan kami. Pero sa bilis kong yun, wala na akong tsansang makapreno pa, makahinto, makaliko. Kaya tinanggap ko na lamang po ang sasapitin ko noon. Sinalpo ko ang liwanag. Pero laking gulat ko na lamang nang wala pong nangyari sa akin. Hindi ako sumalpok sa kung ano. Hindi ako nasaktan. Hindi ako bumunggo. Bagkus, yung nararamdaman kong kaba, takot, para bang bigla na lang pong nawala. Gumaan din ang aking pakaramdam. Yung humahabol naman po sa akin, bigla pong nawala. Yung lugar naman, nag-iba. Para bang nawala po ang bigat, yung nakakatakot na pakiramdam. Tapos, unti-unti, nakakakita na po ako ng mga kabahayan, ng mga poste ng ilaw. Tapos meron na rin po akong nakakasalubong na mga sasakyan at nakakasabay. Sa pagkakataon na iyon, mukhang nakalabas na ako sa pesteng daan na iyon. Dahil ilang saglit pa, sa wakas, nakita ko na rin po yung daan papunta doon sa lugar namin. Hingal-hingal ako noon, pinagpapawisan, nanginginigit na tatakot. Pero tapos na. Nangyari na ang nangyari. Hindi naman nagtagal. Nakarating na rin po ako doon sa lugar namin sa Batangas. Siyempre iyakan. Kasi may namatay nga kaming kamag-anak eh. Pero nang ikwento ko sa kanila ang naranasan ko, talagang nangilabot ang lahat. Pero ang pinaka natakot at nangilabot ay walang iba kundi ako. Base kasi sa mga matatanda, yung nangyari daw sa akin isang pang-iengkanto. Malamang sa malamang daw, nakapasok ako sa lugar ng mga engkanto. Buti na lang daw, nakalabas ako. Dahil kung hindi, makukulong na ako doon ng panghabang buhay. Dito na lang po Sir Paul. Sana po nagustuhan ninyo. Sana rin natakot ko kayo.